Sa titulo ng sermon na, Si Kristo ang Sanghong na dumating para magbigay sa atin ng punong kahoy ng buhay. Pag-aralan natin ang tungkol sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama at sa punong kahoy ng buhay. Ang 66 na aklat ng Biblia ay puno ng hiwaga. Kaya nasusulat sa Revelation chapter 22 na hindi natin dapat na baguhin kailanman ang kahit na ano mula sa Biblia. Sa Revelation chapter 5, nasusulat na malibang dumating ang ugat ni David, hindi kailanman matatanggalan ng tatak ang Biblia. Ang Biblia ay hindi bagay na maintindihan gamit ang kaalaman ng tao. Dahil dito, paano natin maintindihan ang mga natatagong bagay sa Biblia? Sino ang dapat na dumating? Dapat na dumating ang Diyos. Hindi tayo maaaring magkaroon ng tamang pangunawa kung walang mga katuruan ng Diyos. Hayaan ako na magbigay sa inyo ng halimbawa. Isang ina ang nanalangin sa Diyos araw at gabi para sa kanyang anak. Naluha siya habang nananalangin. Ang isang patak ng luha ay tumulo sa isang maliit na test tube. Ipinakita ng isang guro sa kanyang mga estudyante ang test tube na naglalaman ng maalab na luha ng ina. Lahat kayo, ang test tube na nakikita nyo ay naglalaman ng patak ng luha ng isang ina. Nagtanong siya ng, kung susuriin natin ito, ano kaya ang mga elementong bumubuo rito? Mula sa pisikal na pananaw, ang luha ay binubuo ng tubig at ng kaunting asin. Gayunman, hindi nyo ba naiisip na may iba pang nakapaloob dito? Sinabi ng guro na sa loob ng patak na ito ng luha, naroon ang maalab na pag-ibig ng ina para sa kanyang anak. Makukuha niyo ba ang pag-ibig na ito gamit ang anumang siyentipikong instrumento? Makukuha ba ito ng sinuman? Ang maalab na pag-ibig at dedikasyon ng ina para sa kanyang anak ay nasa patak ng luha na iyon. Pero imposibleng makuha ito mula sa patak ng luha. Habang iniisip natin ang bagay na ito, unawain natin ang malalim na kalooban ng Diyos na nakatago sa Biblia. Ano ang mga pagsisikap na ginawa ng Diyos para sa atin nang pumarito siya sa lupa? Gaano man karaming beses nilang suriin ang patak ng luha, imposibleng mahanap ang pag-ibig at sakripisyo na nakapaloob dito. Gayunpaman, ang patak ng luhang ito ay naglalaman ng maraming elemento. Nakapaloob dito ang maalab na puso ng ina kasama ang dedikasyon at pag-ibig para sa kanyang anak. Hindi ito makukuha sa pamamagitan ng anumang kagamitan. Ngayon, dapat nating maunawaan ang sakripisyo at pag-ibig ng makalangit na ama at makalangit na ina na pumarito sa lupa para ibigay sa atin ang punong kahoy ng buhay. Dapat nating maunawaan na ganito nila tayo kamahal. Nililigtas na makalangit na ama at ina ang kanilang mga anak sa pagpunit ng kanilang laman at sa pagpapadanak ng kanilang dugo. Dapat nating maunawaan ang pag-ibig na ito na nasusulat sa Biblia. Patungkol sa bagay na ito, tingnan natin ang mga salita ng Biblia. Tingnan natin ang Genesis chapter 2 verse 16. Sa Genesis chapter 2 verse 16, nasusulat na, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Sinabi ng Diyos na, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ng Eden. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Gayunman, sina Adan at Eva ay nalinlang ng ahas at kumain ng ipinagbabawal na bunga. Bilang resulta, pinalayas sila. Hindi ba nangyari ang ganitong kakaawa-awang sitwasyon? Lumipat tayo sa chapter 3.
chapter 3 verse 1. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya't na makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panakip. Sa ganitong paraan, sina Adan at Eva, na nalinlang ni Satanas, ay kumain ng bunga at nakatakdang mamatay. Gaya ng nasusulat sa Romans chapter 7, kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Kahit na magsisi sila, nalabag na nila ang kautusan ng Diyos. Imposible na makabalik pa sila sa dati nilang buhay sa halamanan ng Eden. Gayunman, hindi lang ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ang naroon sa halamanan ng Eden. Naroon din ang punong kahoy ng buhay. Kahit na may nakagawa ng kasalanan na pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, hanggat makakakain siya mula sa punong kahoy ng buhay, hindi ba niya may babalik ang kanyang dating buhay? Para sa kadahilanang ito, hinarangan ng Diyos ang daan para hindi makalapit sa punong kahoy ng buhay ang mga makasalanan. Tingnan natin ang chapter 3 verse 22. Genesis chapter 3 verse 22. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kailangan nating tignan ang mga katangian ng dalawang puno na ito. Nilikha ng Diyos ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama bilang isang puno na nag-aakay sa mga kumakain ng bunga nito tungo sa kamatayan. Paano naman ang punong kahoy ng buhay? Nilikha ito ng Diyos bilang isang puno na nag-aakay sa mga kumakain nito tungo sa buhay na walang hanggan. Magpatuloy tayo sa verse 23. Kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya at kanyang itinaboy ang lalaki. At inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Kahit na ninais nina Adan at Eva na lumapit sa punong kahoy ng buhay, ano ang nakaharang sa daan? Sa utos ng Diyos, binantayan ng mga kerubin ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay na may hawak na mga nagniningas na tabak. Kung makakakain ang sangkatauhan mula sa punong kahoy ng buhay, makakalaya sila mula sa kasalanang naipasa mula kina Adan at Eva. Hindi ba't ang orihinal na kasalanan ni Adan ay ipinapasa pa rin sa buong sangkatauhan ngayon? Para mawala ang kasalanan, ang sangkatauhan ay dapat na kumain mula sa punong kahoy ng buhay. Maaaring mayroon kayong iba't ibang mga alalahanin. Para sa mga estudyante, kailangan nila mag-aral at makipagkompetensya sa mga pagsusulit. Para naman sa mga nagtatrabaho, nag-aalala sila na baka masisante sila sa trabaho at maingat na nakikisama sa kanilang mga boss. Kung CEO kayo ng isang kumpanya, maaaring nag-aalala kayo, nag-iisip ng, paano ko mapapatakbo ang kumpanya na maayos? Marahil na kayong lahat ay may mga ganitong alalahanin.
Gayunman, kahit na napatapon tayo pababa sa lupang ito at naiwala natin ang lahat ng bagay, may isang bagay na dapat nating hanapin, ang punong kahoy ng buhay. Ito ang pinakamahalaga. Hindi ito kailanman dapat na mawala sa atin. Pag ipinapaunawa sa atin ng Diyos ang tungkol sa orinal na kasalanan sa pamamagitan ng kasaysayan ng halamanan ng Eden, dapat nating mahanap ang sagot sa bagay na ito. Ito ang dahilan ng ating pag-iral sa lupang ito. Dahil hindi ito alam ng mga tao, iniisip lang nilang, paano ako kikita na maraming pera? Paano ko mahihigitan ang iba? Ganito sila kabalisa. Tunay silang kaawa-awa. Gaya ng nasusulat sa Genesis, dahil ang kasalanan ay nagsimula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang punong kahoy ng buhay naman ay nagsisilbing susi para malutas ang lahat ng usapin ng kasalanan. Kaya nasusulat sa Biblia na ito ang pangako na ipinangako ng Diyos sa atin. Ano ito? Ito ang buhay na walang hanggan. Ano ang katangian ng punong kahoy ng buhay? Ang mga kumakain ng bunga nito ay naaakay tungo sa buhay na walang hanggan. Isipin ang pangakong ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung pag-iisipan natin ang kasaysayan ng halamanan ng Eden, ano ang ibibigay sa atin ng Diyos? Sa huli, ang buhay na walang hanggan ay hindi maibibigay sa atin kung wala ang punong kahoy ng buhay. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ipinangako sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan? Pagdating sa ating pananampalataya, kung hindi maipapanumbalik ang punong kahoy ng buhay, kahit ang 100 taon ng buhay pananampalataya ay magiging walang kabuluhan. Ito ay dahil kung wala ang punong kahoy ng buhay, walang sino man ang makakalaya mula sa kasalanan. Kung gayon, ano ang realidad ng punong kahoy ng buhay? Alamin natin ang realidad nito. Lumipat tayo sa John chapter 6. Tingnan natin ang verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong, buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may, buhay na walang hanggan." Dito, kailangan natin bigyan pansin ang pariralang buhay na walang hanggan. Walang ibang paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sangkatauhan maliban sa pamamagitan ng punong kahoy ng buhay. Dahil naawa si Jesus sa sangkatauhan, pumarito siya sa lupa 2,000 taong nakalilipas para ipangaral ang Sinabi niya na, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may, buhay na walang hanggan. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako'y sa kanya. Sa halamanan ng Eden, sinabi ng Diyos na ang kumakain mula sa punong kahoy ng buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa John chapter 6, sinabi ni Jesus na ang kumakain ng laman ng anak ng tao at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng magkaugnay na bersikulong ito sa Bagong Tipan, maiintindihan natin ang realidad ng punong kahoy ng buhay. Ano ang kinakatawan ng laman at dugo ni Jesus sa halamanan ng Eden? Kung susuriin natin ng mabuti ang problema, mahahanap natin ang sagot. Hindi ba sinasabi ng mga tao na kung saan may problema, naroon ang solusyon? Ang solusyon sa kasalanan ay nasa halamanan ng Eden. Nasusulat na sa halamanan ng Eden, walang ibang daan patungo sa buhay na walang hanggan, maliban sa punong kahoy ng buhay. Kung gayon, ano ang kinakatawan ng laman at dugo ni Jesus? Ang laman at dugo ni Jesus ay kumakatawan sa punong kahoy ng buhay. Ang lumang tipan ay isang anino, at ang bagong tipan ay ang realidad. Ang punong kahoy ng buhay sa halamanan ng Eden ay isang anino. Kung gayon, ano ang realidad nito? Nangangako si Kristo na magbibigay siya ng buhay na walang hanggan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo.
na realidad ng punong kahoy ng buhay. Kung gayon, paano natin makakain ang laman ni Jesus at maiinom ang kanyang dugo? Kung mali ang magiging pagkakaintindi rito, maaaring magkaroon ng pag-uusig gaya ng nangyari sa sinaunang simbahan. Noong panahon ng sinaunang simbahan, nang inusig ng maraming hentil ang mga Kristiyano, inakusahan nila ang mga Kristiyano, sinasabing, kumakain ang mga Kristiyano ng laman ng tao. Napakasama ng organisasyon nila. Binansagan nila ang mga Kristiyano gamit ang ganitong kasasamang sabi-sabi. At ginawa silang pagkain para sa mga leon at mga taong kandila sa Colosseum. Sa ganitong paraan, tinawag nila ang mga Kristiyano na mga erehe at pinatay ang mga ito. Sinabi ni Jesus na ang kumakain ng laman ng anak ng tao at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Ang katuroang ito ay sinunod sa sinaunang simbahan. Kung gayon, paano natin makakain ang laman ni Kristo at maiinom ang kanyang dugo? Lumipat tayo sa Matthew chapter 26. Sa Matthew chapter 26 verse 17, nasusulat na, nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa? At sinabi niya, pumunta kayo sa isang tao sa lunsod at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus. At inihanda nila ang ano? Ang Paskwa. Ano ang kaugnayan sa pagitan ng punong kahoy ng buhay, ng laman at dugo ni Jesus, at ng Paskwa? Hanapin natin ang sagot sa verse 26. Verse 26. Habang sila'y kumakain, habang ipinagdiriwang nila ang Paskwa, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo. Ito ang, ano ito? Aking katawan. Sinabi niya na ang tinapay ng Paskwa ay ang kanyang katawan. Verse 27. At kumuha siya ng isang saro. Ang alak ng Paskwa ay nasa saro. At nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, ano ang iniutos sa kanila ni Jesus na gawin? Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang, kaninong dugo ito? Aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Suriin natin ang mga bersikulo sa John chapter 6 at Matthew chapter 26 bilang magkaugnay na bersikulo. Sinabi ni Jesus na ang kumakain ng laman ng anak ng tao at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Gaya ng kababasa lang natin, ang tinapay at alak ng Paskwa ay kumakatawan sa kanyang laman at dugo. Ano ang kinakain at iniinom ng mga nakikibahagi sa Paskwa? Kinakain nila ang laman ni Jesus at iniinom ang kanyang dugo. Kaya makakabahagi sila sa pangakong ibinibigay ni Jesus na buhay na walang hanggan. Sa ibang salita, ang Paskwa ay ang punong kahoy ng buhay. Sa mga araw ngayon, may napakaraming simbahan gaya ng buhangin sa dalampasigan, pero hindi nila ipinagdiriwang ang Paskwa. Ang katotohanan na hindi nila ipinagdiriwang ang Paskwa ay nagpapakita na wala sa kanila ang punong kahoy ng buhay. Ang katotohanan na wala sa kanila ang punong kahoy ng buhay ay nagpapatunay na nasa ilalim sila ng kontrol ng kasalanan. Hindi ba ang Paskwa ang katotohanan na magliligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan? Hindi ba dahil sa Paskwa magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Kaya ano ang pinakakinakailangan ng mga tao? Hindi ito mga material na pag-aari, akademikong kaalaman, o papuri mula sa mga tao. Walang makakapasok sa kaharian ng langit gamit ang mga ito. Hindi ba ang kaharian ng langit ay ang lugar kung saan tayo makakapasok sa pamamagitan ng katotohanan ng punong kahoy ng buhay? Ito ang dahilan kung bakit pumarito ang Diyos sa lupa at tinatag niya ang regulasyon ng katotohanan, ang Paskwa. Higit pa rito, tinawag niya ito na bagong tipan. Pumunta tayo sa Luke chapter 22 verse 7.
Tignan natin ang chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, "Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang ating kainin ito." Lumipat tayo sa verse 13. At humayo sila at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang Paskwa. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, "Pinakahangad kong..." Ano ang pinakahangad ni Jesus na gawin? "Kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito bago ako magdusa." Naiintindihan niyo ba kung bakit pinakahangad ni Jesus na kainin ang Paskwa na ito? Ito ay dahil kung walang Paskwa, walang solusyon para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ang pinakamahalagang susi para makapasok tayo sa kaharian ng langit ay nakapaloob sa katotohanan ito. Kaya sinabi ni Jesus na, "Pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito." Pagkatapos, sakalang mabubuksan ng daang tungo sa punong kahoy ng buhay na dating naharangan. Tignan natin ang tagpo ng pagdiriwang ng Paskwa. Pumunta tayo sa verse 19. Verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo." Sinabi ni Jesus na ang tinapay ng Paskwa ay ang kanyang katawan. "Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan. Ang alak ng Paskwa ay nasa saro na sinasabi, "Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang, bagong tipan sa aking dugo." Ang Paskwa ay ang katotohanan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng bagong tipan, matatanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng bagong tipan, ginagampanan ni Kristo ang papel ng tagapamagitan sa pagitan natin at ng Diyos. Pinatatawad niya ang lahat ng ating kasalanan at hindi na aalalahanin pa ang mga ito. Ibinibigay rin niya sa atin ang makalangit na pamana, ang kaharian ng langit. Para sa lahat ng kadahilanang ito, dinala niya sa atin ang Paskwa, ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay. Kung gayon, maaari bang dalhin ng kahit sino lang ang Paskwa? Kung susuriin natin ang nakasulat sa Genesis, malalaman natin na naglagay ang Diyos ng mga kerubin na humahadlang sa daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Hindi ito malalapitan ng kahit sino lang. Kung gayon, sino ang makakapagbukas sa daang ito? Nagiging malinaw ang sagot pag isinasaalang-alang natin kung sino ang humarang sa daang tungo sa punong kahoy ng buhay. Sino ang humarang sa daan? Ang Diyos ang humarang nito. Kung gayon, mabubuksan ba ang daang hinarangan ng Diyos kung ang isang presidente ay darating at magsasabing, "Buksan ang daan"? Sino ang makakapagbukas ng daang ito? Tanging ang Diyos ang makakagawa nito. Dapat na dumating ang Diyos at magbukas ng daan para sa atin. Kaya si Jesucristo, ang Diyos na pumarito sa lupa sa laman, ay nagbukas ng daan noong kanyang unang pagdating. Nilagay niya sa Paskwa ng bagong tipan ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay. Gayunman, may nangyari. Matapos umakyat si Jesus sa langit, ipinagdiwang ng simbahan ang Paskwa ng halos 100 taon. Pero noong AD 155, lumitaw ang mga kontrobersiya patungkol dito. Noong panahong iyon, ang simbahan ay nahati sa silangang simbahan at sa kanluraning simbahan. Mahahanap natin ito sa kasaysayan ng simbahan. Si Polycarp ang siyang kinatawan noon ng silangang simbahan. Sinabi niya, "Hindi namin nais na ipagdiwang ang Paskwa sa anumang araw maliban sa 14 na araw ng Nisan. Gayon din ang ginawa ni Jesucristo at ipinagdiwang din ng lahat ng apostol ang Paskwa sa 14 na araw ng Nisan. Walang katuturan na ipagdiwang ang Paskwa sa isang linggo sa halip ng sa tinakdang petsa nito. Noong AD 155, lumitaw ang unang kontrobersiya sa pagitan ni Anicetus ng kanluraning simbahan at ni Polycarp ng silangang simbahan, pero hindi sila nagkasundo. Pagkatapos, noong AD 197, nagsimula ang ikalawang pagtatangka na alisin ang Paskwa. Ipinahayag ni Pope Victor na dapat na ipagdiwang ang Paskwa ng linggo at pinilit niya ang iba na gawin ito.
Bilang tugon, nagprotesta laban sa kanya si Polycrates ng silang simbahan. Bilang ikawalong obispo, hindi ko nakita kailanman na ipinagdiwang ng mga nauna sa amin ang Pasko sa ibang araw maliban sa ika-14 na araw ng Nisan. Nakarecord ito sa kasaysayan ng simbahan. Ito ay isang bagay na hindi ko pa nakita kailanman dati. Hindi namin ito matatanggap. Nagkaroon ng ikalawang kontrobersiya noong AD 197. Pero ang pagtatangka ay muling nabigo. Gayunman, noong AD 325, inalis ang Pasko, ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay, ang pinakadakilang kaloob na ibinigay ni Hesukristo sa sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay nakatakdang mamatay dulot ng pagkain mula sa punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya ang pinakakinakailangan nila ay ang punong kahoy ng buhay. Ang kinakailangan nila ay hindi salapi o anumang uri ng edukasyon o katanyagan o kapangyarihan. Gayunman, tinangkang alisin ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay, ang Pasko, noong AD 155, AD 197 at AD 325. Sa huli, tinipon ng Romanong emperador na si Constantine ang lahat ng obispo. Iyon ay mga pastor mula sa mga silangang simbahan at sa mga kanluraning simbahan. At gamit ang kanyang autoridad bilang emperador, inalis niya ang Pasko sa konseho ng Nicaea noong AD 325. Ang pag-alis ng Pasko ay nangangahulugan ng kawalan ng pag-asa. Ang kaloob ng bagong tipan, ang Pasko, na ibinigay ni Jesus ay ang pinakamahalagang elemento na kinakailangan ng sangkatauhan na nagkasala sa langit. Gayunpaman, pinagbawalan ng mga tao na ipagdiwang ito at ang mga nagdiriwang nito ay pinakulong at tinuring na makasalanan. Sa loob ng mahabang panahon na 1,600 taon, hindi ipinagdiwang ng mga tao ang Pasko at nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Gayunman, ano ang layunin ng pagparito ng Diyos sa lupa? Dumating siya upang iligtas ang sangkatauhan. Siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sa pagdating niya sa ikalawang pagkakataon, hindi siya dapat na dumating ng walang dala. Ano ang dapat niyang dalhin? Dapat niyang dalhin ang punong kahoy ng buhay para tubusin ang sangkatauhan mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya sa kanyang pagdating sa ikalawang pagkakataon, dapat niyang dalhin ang Pasko, ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay. Ang mga ito ay hindi mga sarili kong salita o mga opinyon. Ito ang mga katuruan ng Biblia at ang tinuro sa atin ni Kristo ang Sanghong. Sa mga araw ngayon, sinasabi ng mga simbahan sa mundo na hindi na kailangan ang Pasko, pero sa katunayan, lubos itong kinakailangan ng mga nais pumasok sa kaharian ng langit. Tingnan natin ang Isaiah chapter 25 verse 6. At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga kubo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng matatabang bagay na puno ng utak, ng, ano pa, mga lumang alak na totoong dinalisay. Gaano na katagal nakaimbak ang alak na ito? Ito ay nakaimbak na mahigit 1,600 taon. Maghahanda ang Diyos ng isang kapistahan ng mga nilumang alak at lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Sa buong Biblia, aling alak ang may pangakong alisin ang kamatayan? Ito ay noong tinatag ni Jesus ang bagong tipan, sinasabing, pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang Paskwang ito. Sa ibang salita, ano ang ibig sabihin ng Diyos nang sinabi niyang, lulunukin ko ang kamatayan magpakailanman? Ibig sabihin, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tunay na ang Pasko ay isang mahalagang kaloob para sa sangkatauhan. Ang mga nagnanais na pumunta sa kaharian ng langit ay dapat na nasa katotohanan ito. Muli nating tignan ang chapter 25. At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng matatabang bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. At kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Lulunukin ng Diyos ang kamatayan sa pamamagitan ng alak. Tumutukoy ito sa alak ng Pasko. Alam na alam natin na tanging ang alak ng Pasko ang may ganitong pangako.
At papahiri ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maalis sa buong lupa, sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. At sasabihin sa araw na iyon, sino ang gagawa ng kapistahang ito kung saan lulunukin ang kamatayan sa pamamagitan ng nilumang alak? Sino siya? Ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Mga kapatid, sino ang nagbigay sa atin ng Paskwa ng bagong tipan? Sino ang nagdala sa atin ng espiritual na punong kahoy ng buhay? Si Kristo Ansanghong at ang makalangit na inang bagong Jerusalem ang nagdala nito sa atin. Hindi ba? Malinaw na nakarecord sa Biblia na ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Hindi tayo dapat na dumepende sa anupaman para sa ating kaligtasan. Ang pinakamahalagang bagay para sa sangkatauhan ay ang punong kahoy ng buhay. Tanging ang Diyos ang makakapagdala ng punong kahoy ng buhay. Nagbibigay ako ng walang hanggang pasasalamat kay Kristo Ansanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem para sa pagbubukas ng daang tungo sa buhay na walang hanggan at kaligtasan sa pamamagitan ng Paskwa ng bagong tipan at sa pag-akay sa atin tungo sa katotohanan ng punong kahoy ng buhay. Ang siyang darating dala-dala ang Paskwa ng bagong tipan ay ang Kristo na magpapakita sa ikalawang pagkakataon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Tutubusin niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Pakiusap, muli itong kumpirmahin sa pamamagitan ng mga propesiya ng Biblia. Saan man tayo akayin ni Kristo Ansanghong at ng makalangit na ina, hindi tayo dapat na mabigo na sundan sila hanggang sa huli. Tanging ang Church of God ang may punong kahoy ng buhay. Tinawag tayo ng makalangit na Ama at makalangit na Ina tungo sa katotohanan at pinahintulutan tayong malaman ang Paskwa ng bagong tipan. Sama-sama tayong magbigay sa kanila ng pasasalamat at papuri sa masayang Sabat na ito. Nang may ganitong kagalakan sa ating mga puso, mamuhay tayo ng may pag-asa. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.